na nakakarinig ng aking boses. Maaari na po tayong pumasok sa worship hall at magsisimula po tayo ng saglit. 2 minutes na lang po. Sige po. Magandang umaga po. Parang di pa po yata gising. Magandang umaga po. Salamat, Buddy. Dinileta na. Bahasa Indonesia po yun ng magandang umaga. Ayun po. At Happy New Year po. Kahit na isang linggo na po ang nakalipas sa taong 2024. Ay, yes, tama. So, kumusta po kayo? Naman po, buti naman po. Matagal ko po kayong hindi nakita, parang mga halos 4 na buwan. Yan po, so sa mga hindi po nakakaalam, meron po akong scholarship sa Indonesia, nandun po ako, at after po ng, actually isang linggo na lang po, tapos babalik po ako doon para ipagpatuloy yung pag-aaral ko po. At masasabi ko pong masaya po ako na nakabalik po ako dito kasi nung una wala po akong plano na bumalik for the holidays. Gusto ko tapusin isang taon sa Indonesia, pero sabi ni tatay, kailangan ko daw umuwi. So, ayun po. At masasabi ko pong masaya po ako na nakabalik po ako at nasimulan ko po ang 2024 ng masasabing refreshing kasi nung first week po ng 2024, na-meet ko po yung mga friends ko at nakapunta sa Contragapi, sa org ko po. Tapos nagpunta pa sa yung Praise and Worship Night. Refreshing po yun sa akin kasi 4 months din po ako hindi nag-lead ng worship meeting. So medyo kinakabahan. Tsaka, ayun po, na parang it's the beginning of a new chapter. Tapos, thankful din po ako na nakapag-catch up na po ako with Ate Jo, saka Aki. And ang saya lang po dahil, syempre, na-miss ko rin naman yung may kausap tungkol sa concerns, tapos Tagalog, hindi po English or bahasa Indonesia. So, ayun po. At nung nasa Indonesia rin po ako, masasabi ko po, hindi po ako pinabayaan ni Lord. Dahil noong una po nahirapan po kaming maghanap ng matutuluyan kasi puno po lahat ng dorm, ganyan. Pero meron pong binigay si Lord na bahay, tapos may church din po akong napupuntahan doon regularly at meron din po akong Christian friends at mababait po yung teachers at yung mga classmates ko. So tunay po na masasabi ko na buong 2023 at kahit nasa ibang lugar ako at sa simula din ng 2024, mabuti ang Panginoon at ramdam ko po yung kanyang pagmamahal sa akin. At alam ko rin po na for the rest of 2024, hindi niya ako magpabayaan. Kayo po, paano naman po niyo naranasan ang pagmamahal ng Diyos sa unang linggo ng 2024? Maaari po bang may share ng short lang, gano'n? Simulan po natin tong umaga na ito ng papuri sa Panginoon. Meron po ba? Nahihiya pa po yata mga tao. Sino po? May mag-share po ba?
Parang antok pa po yata. Ayan po, sige po. Kung na volunteer, ako na lang. Pasalamat ako sa Panginoon. Kasi, teka lang. Pumasok yung 2024, meron na akong church. Officially member ako. Sama yung mga anak ko. Kasi last year, struggle talaga kami. Watak-watak kami, ako nasa Taguig. Tapos, sila nandito. So, pinag-isa kami ng Panginoon. Binigyan kami ng mga kapatiran na maayos. At higit sa lahat, yung blessing ng God noong 2023 hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy. May ups and downs. Last December, talagang naramdaman ko, lamang yung down eh. Pero ang kagandahan sa Panginoon, ibabangon at mabangon ka. Hindi po pwedeng nandun ko lang lagi sa baba. At nagpapasalamat ako sa patuloy na kalakasan ng Lord sa amin. Sa aming pamilya, spiritually, physically, sometimes, emotionally, nagkakaroon talaga ng problema. Last year, ang dami namin dinaanan na halos umagsak kami. But, salamat sa Panginoon. Sa mga kapatiran na umalalay, yung mentor kong dalawa, Kuya Ando, Kuya Jun, hindi ako pinabayaan. Sa tuwing may mga problema. Yan daw, may problema. Si Kuya Ando, alam ko nung one time, sabi niya, nagtuturo siya, nasa klase siya. Pero nung magtat ako sa kanya, sabi ko, Ando, mabigat, may dala-dala ako. Alam ko, hininto niya yun, kasi nagtata sa akin, sige sabi mo, pray tayo ngayon, sabi. Kuya Jun, ganoon din. At nagpapasalamat ako, binigay ng Diyos kung mga tao ito. Kayo lahat, sa inyo lahat, nagpapasalamat ako. Sa mainit na pagtanggap sa amin dito. In God's will, gusto ko maglingkod. Maraming salamat. Salamat po. Meron pa po ba? Isa po po. Naiyaman po mga. Ay, sige. Hello po. I'm very thankful and very grateful kasi baka kapag off na ako every Sunday. So every Sunday, ipupurso ko po na makapag-simba na. Kasi last year, nakakapag-simba lang po ako siguro sa isang buwan, isang beses. Kasi busy sa work, and then kapag may event, hindi ako nakakapag-off ng Sunday. And mahirap sa amin makapag-off pag weekend since maraming task na ginagawa. So, thankful ako kasi this time, pinag-pray ko rin siya, sabi ko na sana Lord makapag-off na ako every Sunday. So, every Sunday, ikaw naman yung paglingkuran ko and magkaroon naman ako ng time sa'yo. Kasi kapag wala kang time sa Lord, hindi ka nakakapagsimba, ang bigat sa pakiramdam, stressful ka, kahit na nakakapag-pray ka, kulang pa rin yung time kapag nasa church ka. Yun lang. So, thank you. Maraming salamat sa mga nagbahagi. At salamat din sa Panginoon na nakita natin na nararanasan natin yung pagmamahal niya sa kapatiran, sa mga answered prayers, sa kung paano din siya mag-provide. At naranasan nga natin ang kabutihan, katapatan niya sa simula pa lang ng 2024. Alam ko na patuloy yun sa buong taon. At kahit saan man din tayo mapunta, dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa, mararanasan pa rin natin yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga po sa awit, Sanggaan, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pagmamahal ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng saling-lahi. Kaya tayo po ay tumayo at awitan po natin ng Diyos na walang hanggan ang kanyang kabutihan at pagmamahal.
ihanda po natin ang ating sarili para sa ating sama-samang panalangin at tayo lumapit po sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa aming makapangyarihang Diyos, sa iyo ang lahat ng aming papuri at pasasalamat. Ikaw ang tunay na Diyos. Hindi ka nagbabago anuman ang panahon, nananatili kang tapat at mabuti. Muli kaming lumalapit, Panginoon, sa iyong harapan at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawa na di ayon sa iyong mga salita. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin sa lahat ng mga salang ito. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos, at kami mapapatawad dahil sa iyong anak na si Jesus, na siyang tumubos na sa aming mga kasalanan. Panginoon, lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa mo sa aming buhay nitong nakaraang taon, maging sa aming iglesia. Maaaring mayroon ding mga hindi magagandang pangyayari, may mga pagsubok at pagkabigo. Subalit sa pamamagitan ng iyong nakamamanghang biyaya, nalagpasan ang lahat ng ito. Grateful kami, Panginoon, sa mga bagong taon tulad nito, maaari kaming mag-reset ng maraming bagay sa aming buhay para sa mas mabuti, sa gabay ng inyong banal na Espiritu. Naniniwala kami na ang plano mo para sa aming buhay at sa iglesyang ito ay ang higit na mahalaga at makabubuti. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa lahat ng kasagutan sa aming mga panalangin at patuloy na pinagkakatiwala ang iba pa naming mga dalangin na alam namin inyong bibigyan ng katugunan ayon sa iyong tamang panahon. We thank you, O Lord, for the daily miracles, healing, and provisions. Thank you for the many blessings we receive in spite of who we are. We praise you, God, for all of these great things. Panginoon, lumalapit kami muli sa iyo bilang isang kongregasyon upang itaas ang aming mga kahilingan at dalangin. Dalangin namin ang pagpapala mo sa aming iglesia, ang Lord of Life Christian Fellowship, sa DC, sa Batasan at Kanisa, sa lahat ng mga plano at direksyon para sa taong ito. Pagpalain mo rin, Panginoon, at gabayan ang aming pamunuan at mga ministry coordinators sa pagpapatupad ng lahat ng mga nakahandang gawain para sa taong ito. Dalangin namin ang pagkilos mo, O Diyos, sa bawat gawain nakahanda. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat manggagawa, palakasin ang kanilang pangangatawan at kanilang isip at espiritu. Naway maluwalhati ka, Panginoon, sa lahat ng ito. At para sa bawat isa sa aming Panginoon, help us to spend more time meditating on your word, to listen to your word than words of men. May we love you more than ourselves. May we be like Jesus in every way. Dalangin din namin na maging instrumento mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at kapayapaan saan mo man kami dalhin. Sa kalagitnaan ng lahat ng mga pagbabagong naganap ng nakaraang taon at sa magiging pagbabago pa sa bagong taon na ito, alam namin, Panginoon, na hindi ka nagbago at hindi magbabago maging sa iyong mga pangako. Mananatili kang tapat. Kaya't maaari naming harapin ang bagong taon na ito with confidence and security na ikaw, O Diyos, ay laging kasama namin at magpapatuloy na aalalahanin kami ng may pag-ibig. Patuloy namin pangahawakan ang iyong pangako. Sa Jeremiah 29:11, sinabi mo, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Salamat, O Diyos, na ikaw ang aming pag-asa. Salamat sa iyong kabutihan. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
pagmamahal. Ano ba yung love? Sabi po sa diksyonaryo, ito daw po yung damdaming puno ng pagmamalasakit, pag-alala mo dun sa tao, tsaka pagkagiliw. Pero sa tingin ko po mas higit pa po yun, mas higit pa rito yung pagmamahal ng Diyos. Sabi po sa unang Juan, okay, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sabi po, no, ito ang pag-ibig ng Diyos. At tayo po tumayo at awitin po natin yung mga kanta bilang pagbulay-bulayan po natin yung mga titik dito, yung lyrics, at makita lang natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at ano ba yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Awitan po natin siya.
upang kami ay maligtas. Ngayon, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isipan at naway kami po ay makinig sa inyong lingkod. Marinig po namin ang inyong boses, ang boses ng aming mahal na Ama. At punuin niyo po ng banal na Espiritu ang inyong lingkod. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon na po tayo. Manihanda po natin. Makinig sa akin. Magandang umaga po sa ating lahat. Kauna-unahang linggo sa taong 2024. Kaya't binabati ko po ang bawat isa sa atin ng isang masagana at mapagpalang bagong taon. Happy New Year po sa ating lahat. Bagong taon, subalit nung ma-assign sa akin yung topic na to, nagulat ako nung binabasa ko yung assigned topic na para yatang mas bagay sa Valentine's Day itong topic natin. Pero ang araw-araw naman na ginawa ng Diyos ay laging tungkol sa pag-ibig. Kaya laging napapanahon naman. Samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Ama namin, salamat po sa muli, sa araw na ginawa ninyo, Panginoon. Kauna-unahang linggo na magsasama-sama kami muli. Salamat sa inyong pagmamahal at katapatan sa amin. Ihandaan niyo po ang aming puso, damdamin, isipan, tenga namin sa pakikinig ng inyong salita. Naway lahat ng aming maririnig ngayon ay matularan namin ang ehemplo ng aming Diyos tungkol sa pag-ibig at higit sa lahat ay ipamuhay ang pag-ibig na ito. Maraming salamat po. At ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Siguro mas maganda kung tatayo tayo muna. No? Maikli lang naman ito. 2 verses lang. Sabay-sabay nating basahin ang Efeso 5:1-2. Sige po. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yan po ang salita ng Diyos na pagbubulay-bulayan natin. Maaari na po tayong maupo. Tulad po nung nakita natin, yung mga naka-highlight, yun lang pong 2 punto lang po, maikli lang ang ating tatalakayin ngayon. 2 punto. Una, pagsasakatuparan ng buhay na may pag-ibig. At hatiin natin sa 2 punto. Unang punto, tularan ng Diyos na makikita sa verse 1. Yung pangalawa ay ipamuhay ang pag-ibig. Tularan ng Diyos. Paano ba nga natin maisasakatuparan ang buhay na may pag-ibig? Ang unang punto na nabasa natin kanina ay nagsasaad na tularan daw natin ang Diyos. Ang katanungan ngayon ay kung paano ba natin matutularan ang Diyos. Upang masagot ito, dapat muna nating malaman kung sino po ba tayo sa harap ng Diyos. Ano ba ang relasyon natin sa Diyos? Efeso 5:1, sinasabi, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Yung pansabi ng Efeso 5:1. At tayo'y mga anak ng Diyos. At hindi lang pala basta anak, kundi minamahal na mga anak ng Diyos. Kung gayon, espesyal pala tayo sa harap ng Diyos.
tayong mga mananampalataya ay nagkaroon ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa kalikasan o kagustuhan lang ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. At yan ang katotohanan na sinasabi sa Juan 1:12 to 13. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 13. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa atin, ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo mga anak ng Diyos, tinatamasa natin ngayon ang lahat ng pribilehiyo ng relasyong ito. Ang relasyong father-to-child relationship with God. Subalit, ang pribilehing ito ay meron din namang kaakibat na responsibilidad at tungkulin, at iyan ay ang unang punto natin, tularan natin ang Diyos. Yan ang sinasabi sa pagpapatuloy ng Efeso 5:1. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. At kung pag-uusapan natin ay tungkol sa katulad o pagtulad o kahawig, huwag natin kalilimutan, nilikha tayong katulad ng Diyos. At yan ay ayon sa Genesis 1:26 to 27. Ito yung sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sa makatwid, kung tayo'y nilikha ng Diyos na katulad o kawangis niya, dapat lang na ipagpatuloy at pangalagaan naman natin itong pagiging kawangis nating ito. At iyan ay sa pamamagitan ng patuloy na pagtulad sa Kanya. At upang matularan mabuti, nararapat lang malaman natin kung sino ba ang Diyos na tinutularan natin. Paano natin matutularan ng Diyos kung wala naman tayong sapat na kaalaman sa Kanya? Ang pagtulad kay Jesus ay pagsunod o obedience sa Kanyang mga salita. Following all His commandments. His examples, pagsunod sa yapak ni Jesus, at matatagpuan lahat ng iyan sa Biblia. At diyan din natin malalaman kung sino nga ba ang mga pinatutularan sa atin. At ayon nga sa mismo sa Biblia, tularan natin ang pagmamahal ni Kristo. Efeso 5:2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang Kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang pag-ibig po o pagmamahal ni Kristo, ang siyaring pag-ibig na nais niyang tularan at ipadama natin sa ating kapwa. Dapat ding makita sa ating buhay ang pag-ibig na ito na nagmumula kay Kristo. At iyan ang susunod nating punto, ang ipamuhay ang pag-ibig ni Kristo. Kanina, tularan, ngayon, mas mabigat, ipamuhay ang pag-ibig ni Kristo. Bukod po sa pagtulad sa pag-ibig ng Diyos, ang pinakamagandang paraan upang maisakatuparan ng buhay na may pag-ibig ay ang ipamuhay ang mga ito. Madaling sabihin, subalit may kahirapang gawin. May pagkakaiba po kasi ang tularan ng pag-ibig ng Diyos at ipamuhay ang pag-ibig ng Diyos. May pagkakaiba po ng kaunti o ang tularan at ipamuhay.
Pag sinabi natin kasing ipamuhay, nagsasaad na ito ng regularity. Ginagawa na natin ito on a regular basis o palagian. Hindi kung kailan lang natin masumpungan na mataypan gawin. Consistent na po dapat tayo dito. Seryoso na ito. Parte na ito ng ating buhay o lifestyle na natin ang ipinamumuhay ang pag-ibig ng Diyos. At siya ngang sinasabi naman sa unang Juan 4:16. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa kanila. Medyo mahirap po talaga kung consistency na ang pinag-uusapan. Madaling ipamuhay ang pag-ibig ng Diyos sa taong mabait sa atin, di po ba? Napakadali. Mabait sa akin yan. Madali kong ibigin yan. Paano natin ito ipamumuhay sa mga tao namang, halimbawa, umalipusta sa atin, ng argabyado sa atin, nanloko, ang term ngayon nambudol sa atin, o sa taong gumawa ng kasalanan sa atin, paano natin ipamumuhay? Paano mamahalin yung mga taong ganito? O kaya sa kapitbahay na hindi, sino nakaka-experience nito? Yung kapitbahay natin, napakalakas ng mga karaoke, tugtog ng tugtog hanggang madaling araw na mabuti sana kung medyo maganda-ganda yung boses. Sintonado na, malakas pa. Pinuyat kayo. Idagdag pa natin yung kapitbahay natin, paboritong paradahan yung harapan o barahan yung inyong daanan sa gate. Doon sila pumaparada. Paggising mo, mabubulaga ka na lang doon nakaparada yung sasakyan. Paano kung may emergency? Isama na din natin yung, excuse me po, nagtumpukang mga dumi na mga aso sa harapan ng gate mo. Malas-malas, pag medyo naapakan mo pa, talaga namang may malaki po o maliliit o simpleng kasalanang nagawa sa atin. Subalit, kasalanan pa din, di ba? Sa madaling salita, paano natin ipamumuhay ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong di kaibig-ibig o nagbibigay iritasyon? Yan yung pinakamaliit, iritasyon man lang. At dahil dyan, tayo pa nga ngayon ang nagkakasala dahil pumapatol tayo, naapektuhan tayo. May madalas po akong marinig sa mga kabataan ngayon. Ewan ko kung ngayon matagal na ito. Yung ba sabi nila, asar talo. Asar talo, sabi ng mga kabataan. Ang ibig po sabihin nito, kung sinong mapikon o magalit ay siyang lugi o talo. Asar talo. Asar ka, pinatulan mo, sorry ka, talo ka. Yung isa naman tatawa-tawa lang, di ba? Lugi o talo dahil masisira ang ating araw at ayaw iyan ng ating Diyos. Masira ang ating araw. Meron pa nga tayong awitin dyan na at dinideklara na this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Pero, ano sasabihin magre-rejoice ka kung galit ang nasa puso natin? Kung nangingibabaw ang galit kaysa sa pag-ibig. Sira nga ang araw natin at tayo ngayon ay nagkakasala sa Diyos. Sumatotal, tama yung sabi ng mga kabataan, asar talo. Aminin ko po sa inyo, nakakayamang sabihin, meron po akong konti, o siguro hindi konti, baka malaki. Malaking problema pagdating sa anger management. Napakadali ko pong mairita. Ang dali kong sumabog, ganun. Buti na lang, mahaba ang pasensya nitong
aking, ano bang tawag sa iyo? Hindi kasi madaming tawag dyan eh. Pwedeng, siyempre number one, aking kabiyak sa buhay. Ex-girlfriend, yan. Minsan ang aming kusinera, ang aming labandera, ang aming all around kasi siya. Buti na lang at mahaba ang salamat sa Panginoon. May problema po ako sa anger management. Ang kabutihan lang po nito ay pilit ko, unti-unti kong pinaglalabanan at unti-unti namang sa biyaya ng Panginoon ay pinagwawagian. Nakikita ko rin naman yung paano ako nagmemelo na ano. Hindi naman ako gano'n. Ano yun? Ano yun? Hindi ko narinig. Meno? Ano yung meno? Bago sa pandinig ko yan. Mamaya, i-explain mo sa akin yan at parang may mukhang matututunan na naman akong bagong salita. Maaring may ilan din po siguro sa atin dito na baka nakaka-relate tungkol dyan sa problema sa anger management. Isipin po natin ito, bukod sa masisira lang ang araw natin, naapektuhan pa ang ating kalusugan. Totoo po ito. Talagang scientific yan. Di nyo po ba napapansin, pag nagagalit tayo, sabi nga biro nung iba, tumataas daw yung high blood. Tumataas na high blood pa, no? Na-high blood tayo eh. So ngayon, apektado ang ating kalusugan. Kapag tayo nagagalit o pinapatulan natin yung hindi naman dapat, pwede namang palitan o suklian ng pag-ibig. Personally po, kapag ako ay nagalit, ang epekto sa akin, upset yung aking stomach, yung aking tiyan, dighay na ako ng dighay dyan, puro hangin lumalabas sa aking bibig. Tapos, siyempre, magagastos ang bumili ng antacid, kung ano man brand yung gusto nyo. Kasi po, mali ang pagharap ko sa problema. Maling solusyon ang aking ginagawa. Mali dahil ang ginagamot ko po ay iyong simptomas. Ang ginagamot ko yung simptomas at hindi iyong mismong sanhi. Dapat po ang gamutin natin ay yung simptomas. Kung ito ay pagiging magagalitin, yun ang dapat aralin natin. Hindi yung ginagamot natin yung pagdidighay. Hindi nga matatapos yun hanggat hindi na-address yung tamang solusyon. Sino ngayon ang talo? Yung taong kinainisan natin o tayo? Ako, madalas talo. Kasi panay ang patol ko eh. Panay ang patol. Hanggang masira yung araw mo. Samantalang pwede naman palang pagwagian ito kung sinusunod lamang natin o tinutularan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kanina may kasabihan yung mga bata, Ito naman, doon sa mga hindi umabot ng, sigurado ko napakadami dito, 1960s hanggang 1970s. Yan, madami pang hindi pa buhay dito. Yung kasabihan noon, na ngayon ay asartalo, ano yun? Parang may narinig akong, ulit nga, kasi 60s, 70s, parang, anyways, sige. Parang dumagungdong sa isip ko yung yung sasabihin ko. Noon pong dekada 60s or 70s, may paboritong bigkasin kami. Kasi ako yan, hagip ko yan. Lalo na yung mga tinaguri ang hippie. Narinig niyo po ba yung salita mga hippie? Mga ganyan. Paborito namin bigkasin noon, lalo na kapag medyo umiinit na ang ulo o malapit na mapikon o magalit, simple lang, yun.
Peace, man. Peace. Peace. At nagwawagi. Talagang medyo, uy, teka muna, cool. Cool lang ang tawag yata ngayon eh. Cool. Dati ng peace, man. Peace. Chillax. Chillax. Eh yun. Pwede naman palang pwede. Bakit nagwawagi sila nun? Di po ba dapat mas lalo tayong mga mananampalataya na nagwawagi sa ganitong peace? Meron pa ngang kasabihan no na make love, not war. Sumikat yan. Added in po sa mga kabataan. Isang malaking konsyerto, Woodstock. Yan. Doon sumikat yung yan. Tungkol sa pag-ibig, peace, make love, not war. Maari pong may kahirapan sa ilang pagkakataon ang pagsunod sa pag-ibig ni Jesus. Subalit, siguro, ito na lang yung sikreto. No? Isipin na lang natin na kung si Jesus kaya ang nasa kalagayan nating ito, ano kaya ang gagawin niya? Diba? Anong gagawin niya? Kaya importanteng malaman natin ano ba yung gagawin niya para matularan natin. At ito po ang gagawin ni Jesus ayon sa salita ng Diyos sa Biblia na matatagpuan sa Roma 5:8-10. Ito po. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ganyan din po tayo sa harap ng Diyos. Hindi tayo kaibig-ibig dahil sa mga kasalanan natin. Itinuring kaaway dahil sa mga kasalanan. Subalit, minahal pa din ng Diyos sa kabila ng mga ito. Ang pag-ibig na ito ay tinatawag na agape o sa salitang Grego, agape love. Ang agape love ay ang pinakamataas na uri ng pag-ibig na binigay ng Diyos sa tao at ipinakita ni Jesus sa krus nang akuin niya ang ating mga kasalanan. Pag-ibig na may sakripisyo para sa kabutihan ng iba. Walang kondisyon, walang kapalit. At ganyan din ang sinasabi sa ating teksto ngayon, Efeso 5:2. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ganyan po tayo nang ibigin ng Diyos. Inibig tayo lalo na sa panahong tayo'y hindi kaibig-ibig. At iyan ang patunay na unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Inibig tayo lalo na nung panahong tayo'y hindi kaibig-ibig. Madalas po nating sabihin, I love you because. Mabuti na lang hindi ko sinasabi madalas sa akin. Excuse. I love you because. Pag sinabi po natin, I love you because ... Iyan po ay may kondisyon. Kondisyon na pag-ibig. Mahal kita dahil natuto lang tayong ibigin ang ating kapwa kapag lamang mabait sila sa atin o tama ang kanilang ginagawa. Paano na kung nagkakasala na sila? Di na ba natin sila dapat ibigin? Diyan nga po, mas lalong dapat nating ipamalas ang pag-ibig na natutunan natin kay Jesus. Upang may mag-akay sa kanila sa buhay na matuwid.
Yung mga mag-BF dyan, mag-asawa, mag-sing-irog, mag-asawa, mag-syota. Kapag sinabi natin, sabi nila, I love you because medyo delikado ang deklarasyon ng pag-ibig na yan. Sa akin lang naman, I love you, period. Period. At wala na dapat because pa. I love you. Period. Bakit po kanyo? Halimbawa po sabihin natin, I love you because you are so beautiful. Paano na paglipas ng panahon, tumanda na ang ating minamahal na ito, senior citizen na, at kulubot na, losyang at overweight pa. Because you are beautiful, baka mag-iba yung ating pagtingin sa kanya. Liban lang siguro kung lumabo yung commercial ng EO, Executive Optical, lumabo, lahat ng sa paningin niya ay maganda. Advantage din pala yun. Ang standard natin ng definisyon ng maganda ay nag-iba. Ang ibig ko lang naman po sabihin dito at nais bigyan diin dito ay tularan at ipamuhay natin ang unconditional love tulad ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag po nating misinterpret yung sinabi ko. Gusto ko lang sabihin dito yung unconditional love ng Diyos. Na sa anumang kalagayan natin ay minahal pa din tayo ng Diyos. Naalala ko tuloy yung isang linya ng kantang title niya, My Funny Valentine. Sabi po doon sa isang linya, hindi ko na lang kakantayin, ganyan, sabi niya, don't change your hair for me, not you care for me. Kantayin na natin. Stay, little Valentine, stay. Di ba? Don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Di mo na kailangang magpakulay pa ng buhok. Di mo na kailangang magparibando, magpaganda pa, magpapogi. At ganyan. Dahil dati ka ng pogi, ganun ba yung ibig sabihin ng ganun mo? At ganyan din po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Anumang kalagayan natin, sino man tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Sabi niya, mahal kita maging sino ka man. Hoy, teka na, kanta na naman niya tayo na. Mahal kita, sino? Si Ray Valera, no? Sinabi rin ni Jesus sa Lucas 6:22-33. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Yun ang challenge. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Sinabi rin sa 1 Pedro 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ibig lang sabihin po nito, sino man ang nag-aakay na manumbalik sa Panginoon ang mga makasalanan ay tumutulong na maligtas sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa. Dahil ang pag-ibig nga ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kaya nga't ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi rin po dapat nananatili lamang sa atin. Yung pag-ibig
ng Diyos ay hindi dapat nananatili rin lang sa atin. Kundi, ito ay dapat ipinadarama. At higit sa lahat ay ibinabahagi sa ating kapwa. At kung ito'y dapat ipinadarama at ibinabahagi, siyempre po, meron itong recipient o yung tagapagtanggap. Pinadarama mo, natural, merong isang tao na tatanggap dapat. Recipient. At para maisakatuparan ito upang ito kung ibahagi o padarama natin ang pag-ibig na ito ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. At ito po, uulitin natin yung pag-ibig na sinabi ng Diyos sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kasangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, nais ko lang pong ibahagi sa atin sa pagtatapos yung sayang, wala sila Oxy dito. May regalo sa akin dala-dala ko dito. Regalo si Oxy sa akin nung birthday ko, November 30 last year. Nung inabot niya sa akin, biro ko naman, ikaw naman, nag-abala ka pa, ilinagay mo pa sa sobre. Meron naman akong GCash. Pero nang binuksan ko po, abay, mas maganda pa sa GCash yung ibibigay niya. Basahin ko lang po yung isang linya dito. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Ganda. Isang paalala ng pag-ibig ng Diyos. Nakakatuwa dahil personalized eh. Siya palang gumawa. Sabi ko, bakit? Kung ito ay commercial, bakit hindi ko maintindihan yata yung penmanship? Biro lang ha. Biro. Same experience ba? Hindi ko mabasa talaga yung number niya eh. Yung John 15 niya, John IS ang tingin ko eh. John IS, John 15 pala. Hinanap ko pa, research ko pa eh. Patay ako pag narinig nakarating kay Tita Oxy. Paki-extend na rin na tuwan-tuwa ako doon sa saka na lang yung GCash ka mo. Joke lang, joke. Nasaan na tayo? Baka humaba na naman tayo. Nung natanggap ko nga po ito, agad na pumasok sa isipan ko, yung etong preaching na ito na January 7, sabi ko, eksakto to, tungkol sa pag-ibig. Tinignan ko naman yung verse na yan bilang yung pag-ibig na ito bilang isang contagious love. Contagious dahil mula sa Ama, nagpatuloy ang pag-ibig na ito sa anak na si Jesus at mula naman kay Jesus ay ipinadama niya sa atin upang mula naman sa atin ay isalin natin ito sa iba na hindi pa nakakakilala at nakaka-eksperyensya ng pag-ibig ng Diyos. Mula sa Ama, kay Jesus, sa atin at tungkulin naman natin na ipadama ito sa ating mga kapwa na hindi pa nakakakilala. 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang pag-ibig na yan ng Diyos ay siyang nagtuturo sa ating puso na umibig
At yan ding pag-ibig na yan ang nagpapaalala sa atin na dapat nating ibigin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Doon sa mga hindi pa nakakakilala o sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. John 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, nananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. At kung pagbabasehan natin ang naunang mga verse dito sa John 13:34-35, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikita ng lahat na kayo'y makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. At kung may pinakamahalagang utos po na ginawa ng Diyos sa atin, walang iba yan, kundi tungkol pa din yan sa pag-ibig. Pinakamahalagang utos, tungkol pa din sa pag-ibig. Sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At yan po sinasabi sa Mateo 22:36-39. Sabi, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya nga't mga kapatid, sundin po natin ang pinag-uutos ng Diyos na ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at tularan natin at higit sa lahat, ipamuhay ang pag-ibig gaya ng pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Yesus. Pag-ibig na ipagkaloob din natin o ibahagi rin natin sa ating kapwa. Isa pong mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Bagong taon na puno ng pag-ibig ni Jesus. Tularan natin ang Diyos at ipamuhay ang kanyang pag-ibig. Bilang tugon po sa mensahe ng Diyos, tayo po ay tumayo at awitin po natin ang kantang ito bilang isang panalangin.
itong mga tanda na aalalahanin natin mamaya. Tanda kung tumagal tayo na dakilang pag-ibig. Dakilang pag-ibig. Sabi sa ating napakinggan, dahil tumagal tayo ng dakilang pag-ibig mula sa Diyos. Una, pwede natin sumularan dahil tayo yung mga anak na Diyos. Anak. Yung mga ating bagong pagkakakilanlan. Hindi na tayo yung dating lem. Hindi na tayo dating pagkakao. Mga anak na tayo. Pwede natin tularan yung pag-ibig na natatag natin dahil tayo yung mga anak. Sa parehong sulat ni Pablo, nasabi sa unang kapitulo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, noong una pa ikinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Jesus. Yung buhay ko na pinagawa. At pangalawa, dahil tayo yung mga anak, pwede tayong mabuhay katulad ng Paris sa isa na. At itinakit na Diyos. Hindi konsepto yung ginagawa natin dito, hindi idea. Kundi meron tunay na tao na namatay para sa atin. At yung mga simbolo na ito, simbolo ng kanyang katawan at dugo. Hindi idea yung konsepto. Historical na nangyari na may tao na namatay para sa atin. At pinakita niya ang malukasing pag-ibig yung dapat natin kagularan. Kung tayo batang mamuhay at tulad ng pag-ibig na ipinakita niya sa atin. Ang sabi ni Pablo, namatay ako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang mabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Hindi na ako ang mabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Pinapamuhay ko ang buhay ko ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Kung sumasang-ayon kayo sa dalawang pamahalaan kayo, inigilahan ko po kayo. Hindi ako galing sa Diyos ang invitasyon na lumapit sa kapag kabinan na ito at kumuha ng simbolo ng tinapay at ng grape juice. No? Bilang simbolo ng kanyang Diyos. Katulad po ng ating nakalumian, tumayo po tayo na at kumuha po tayo ng dalawang kayo. Hindi ako tulong kayo ng para yes, ako po. Sige po, gawin natin.
aming Panginoon Yesu Kristo. Ang iyong kaisa-isa na ibigay tayo para sa amin. Salamat po, hawak namin ang mga tanda na talagang binigay ng kanyang buhay, tumanak ang dugo, na bayubay ang kanyang katawan, para magkaroon kami ng bagong buhay na kaisa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lang ngayong umaga, matandaan, na masaliwa sa aming puso at isip mo katapahalan. Kundi tanggapin naman yung hamon mula sa aming nakakailan, na araw-araw mabuhay, katulad ng pag-ibig na tinagap namin kay Kristo. Ito ang turo na ibigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing kayo ng Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay, at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan, na inihahan ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Gawin ko lang. Pagkatapos ng kumain, meron din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Kung iniinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Ito lang. Maraming po salamat. Salamat dahil totoo at tunay yung aming pag-ibig na tinanggap. Salamat maaari kami makapabuhay. Sa katulad mo, ang Panginoon Yesu Kristo mismo ang nagsabi, be perfect, therefore, for your heavenly Father is perfect. At posible yun, dahil sa bagong buhay, na meron kami kay Kristo. Tulungan mo po kami na lumalim ang pag-ibig namin sa iyo. Lumalim ang pag-ibig namin sa isa't isa. Bilang isang pamilya at iglesia. Ang pag-ibig sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Mga tao, pinili mo na, simula pa ng una, na maging anak mo rin ang maging bahagi ng iyong pamilya. Kaya kayo po ang magsubok sa amin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa amin, tulungan mo kayo makapabuhay at tulad ng pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bahagi rin po ng pagsunod at papuri natin sa Diyos ang pagpabalik loob sa Kanya. At dahil ngayon po ang unang linggo ng taon ay ng buwan, papaikot din po ang social concern.
tayong lahat at nandahin po natin ang doxology. Maaari na po tayong umupo. At ito si Ate Joanna para sa mga anunsyo. Thank you po. Happy New Year po sa ating lahat. At dahil bagong taon na po ay magbabalik po muli ang ating prayer meeting every Wednesday po ng 7:30 p.m. dito po sa Doña Carmen. So magkita-kita po tayo sa Wednesday ng 7:30 p.m. para po sa ating prayer meeting. Para naman po sa youth workers, tama ba, workers? Ay magkakaroon po tayo ng Day of Prayer this coming January 13, 2024, Saturday, sa La Mesa Eco Park, 9 o'clock a.m. hanggang 12 p.m. At sa susunod na ba tayo magkikita-kita? So doon na po tayo magkikita-kita sa La Mesa Eco Park ng 9 o'clock a.m. at imbitado po ang lahat ng youth workers dito. So ibig sabihin po nito, lahat po ito ng mga nakakasama natin sa youth hangout team, sa youth core team, pati sa Batasan core team. Tama ba? Batasan Sunday pa more team. Okay. So lahat po ng workers na natatap madalas ay pwede pong sumama dito sa ating. At sa darating pong Sunday, sa January 14 ay 9:30 a.m. pa rin po tayo sa ating worship service. Ang pangungunahan po ito ni Papa at ang ating preacher po ay si Kuya Ken Caballero sa Hebrews 10:19-25. Let us. Inaanyayahan po namin lahat na mga bagong members, pati rin po ang mga existing small group leaders at mga members ng small groups na pwede po tayong dumalo sa ating four-chair discipling seminar na gagawin po dito sa Lord of Life, Doña Carmen, January 27 po. Saturday po yun ng 9 o'clock a.m. hanggang 4 o'clock p.m. Meron na po kasamang manual ang seminar na to at meron din po lunch na ihahanda para sa gawain ito. So kung tayo po ay interesado, pwede po tayo lumapit kay Kuya Lem Castro at para malaman kung ano po ang iba pang mga kasama dito sa gawain ito. Ayan, tapos this 2024 po ay magkakaroon po tayo ng Family Day Retreat sa CCT Tagaytay this coming April 27 and 28. At meron po tayong iniipon na 950 pesos po na fee para sa mga 5 to 7 years old at 1,900 naman po para sa 8 years old and above. So meron po tayong tinatry na ipunin na 190 per month para sa mga bata at 380 per month naman po para sa 8 years old pataas. So ito na po ay ang ating third month ng pag-iipon. At meron po tayong nalalabing ilang mga buwan. So sana po ay nakakapagtabi po tayo ng pera para sa gawain na ito at makadalo tayo para ma-celebrate natin ang ating family day sa April. Ayan, meron pong ilan ang celebrate ng kanilang mga birthday. Sa January 9 ay birthday po ni Kuya MJ Dayan. Sa January 11 naman po ay birthday ni Ate Hannah Castro. Si Ate Erika Ronaldo. At sa January 12 po ay birthday naman ni Tita Norma. Pwede po natin silang batingin sa messenger, pero dahil nandito si Kuya MJ, ay awitan natin siya ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya. Ayan po, welcome na welcome rin po sa ating mga first-time visitors. Kasama po natin si Carla Bitong? Tama po ba? Carla Bitong. Ayan po, welcome po sa Lord of Life. Siya po ay taga Baler, Aurora.
Sayang po ang youth core team laging nasa Baler, pero this year hindi na. Pero yan po, sana po ay makasama pa namin kayo ulit. At nandito rin po si Sonny Boy Ladao. Ang taga-Caloocan City po. Kasama po siya rin namin kayo. Ayan, welcome na welcome po. Meron pa po ba first time visitors? Ayan, sige po. Mamaya po ay magkamayan po tayo pagkatapos ng ating panita. Tumayo po tayo lahat. Tanggapin natin ang basbas ng Diyos mula sa kanyang salita. Sabi sa Efeso 3:16 hanggang 21, ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan niyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan niyo sana ito, kahit hindi ito lubusang maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa panghuling awit. Mahal tayo ng Diyos Ama, mahal tayo ng Jesucristo, at tayo ay kanyang mga anak. At naway sa mga susunod na araw po ng 2024 ay hindi lang po tayo yung nakararanas ng pag-ibig ng Diyos, kundi maging daluyan tayo mismo ng kanyang pagmamahal. May His love go on through us, and may we seek Jesus in every mouth.